Isang mapagpalang araw sa lahat. Panibagong araw na naman ng pagkatuto. Ngunit bago tayo magpatuloy, subukang ipaliwanag ang aking papakita sa inyo. Pinamagatan itong larawan ko, ipaliwanag mo. Ano-ano ang nais ipaliwanag ng unang pangkat ng larawan? At ano naman ang ibig sabihin ng ikalawang pangkat? Ano ang kaugnayan sa unang pangkat sa ikalawa? Sa palagay ninyo, ano ang magiging paksa natin sa araw na ito batay sa larawang nakikita? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo ang makapaglahad ay magkaroon ng karagdagang puntos na itatala ninyo sa inyong index card. Ano ang inyong nasagot? Tama. Ang unang larawan ay mga dokumento. Samantalang ay kalawang larawan ay patungkol sa pelikula. Kaya ano ang ating paksa? Tama ulit. Ito'y patungkol sa dokumentaryong pampelikula. Ito ang ating talakayin sa ikatlong markahan, ikaapat na modyul, ang paksang dokumentaryong pampelikula. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang layunin. Una, nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa mundo ng pelikula. Ikalawa, nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa, gamit ng salita, layon, mga tauhan. Ang ikatlong layunin ay naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa mahalagang isyong mahihinuha sa napanood na pelikula. Upang lubos na manawaan ninyo, ay panuorin ang isang halimbawa ng dokumentaryong pelikula na pinamagatang Manuro. Mari itong i-click ang link. At dahil tapos nang mapanood, susuriin natin ang inyong antas ng pag-unawa. Sagutin ang mga sumusunod. Una, sino-sino ang tauhan at saan ito naganap? Ikalawa, ano-ano ang eksena sa pelikula o palabas ang tumatak sa inyong isipan o ang pumukaw na inyong damdamin? Ikatlo, ano ang layunin ang ipinakita sa pagpalabas ng pelikulang ito? Anong uri ng pelikula ang inyong napanood? Ang napanood ng pelikula na pinamagatang Manuro ay isang halimbawa ng tinatawag na dokumentaryong pelikula na ito'y patungkol sa babaeng Aita na si Jonalyn Ablong. Siya ay nabigyang pagkakataong makapag-aral at makapagtapos ng elementarya nang manirahan sa kapatagan pagkatapos ng isang trahedyang gumimbal hindi lamang sa kanilang lipunan, ngunit sa buong mundo, ang pagsapog ng bulkang Pinatubo. Si Jonalyn ay may matatag na hangaring tumulong sa kanyang kapwa na matutunan ang pagbasa at pagsulat. Ito ang kakulangang nakikita ni Jonalyn sa lipunang kanyang kinabibilangan. Mahalaga ito, lalo na may darating na halalan, kung saan marami sa kanila sa pagpili ng ibubuto ay nawalan. Ang Manuro ay isang uri ng pelikula na nagpamulat sa manunood sa kahalagahan ng katutubong Aita o sa kalagayan ng katutubong Aita tungkol sa suliranin ng kamangmangan. Ang pelikula ay idinirehe ni Brillante Mendoza na pinarangalan sa Cinema Veneer Torrico Film Festival taong 2006. At ito ay nagwagi bilang Best Picture at Directors Award sa Cinemanela sa parehong taon. Dahil marami siyang pelikulang nagwagi maging sa ibang bansa,
Kaya muli niyang naitayo sa pedestal ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng filmmaking at film industry bilang isang international na likhang sining ng mga Pilipino. Kaya saludo tayo kay Beliante Mendoza. Ang mga pelikulang binuo ni Mendoza, maiksi man at malaya ang tema at pamamaraan, layunin nitong buksan ang isipan ng mamamayan tungkol sa mga isyong panlipunan. Muli, ito ay isang halimbawa ng dokumentaryong pampelikula. Ano bang ibig sabihin ng dokumentaryong pampelikula? Ito ay isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan. Layunin nito ang magbigay impormasyon, manghikayat o mangumbinsi, magpamulat ng mga kaisipan at magpabago ng lipunan. Ang ganitong uri ng pelikula ay nilapatan sa tinatawag na cinema verite, isang terminong French na nangangahulugang film truth o pelikulang totoo, kung saan nagkaroon ng katotohanan at aktwal na pagtatagpo at pag-uugnay ng mga pangyayari sa pagitan ng filmmaker o tagalikha ng pelikula tungo sa film subject or ang pinapaksa ng dokumentaryo. Sa mga unang taon ng 19, nagsimula na ang paglikha ng mga dokumentaryong pampelikula. At pagdaan ng panahon, naipakita sa mga tao ang nakakatulad na dokumentaryo tulad ng Travelogue, Newsreel Tradition, at Cinema Truth. Muli, alamin ang kahulugan ng iba't ibang termino na gamit sa mundo ng pelikula. Ano ang travelogue? Ito isang uri ng dokumentaryo na nagtatampok ng iba't ibang mga lugar kung saan maaring maglakbay. So merong ganun. May clue sa salita mismo. Travel. So, ibig sabihin, tampok niyan ay mga lugar. Ano naman ang newsreel? Nagsisilbing balita. So meron ding palatandaan, newsreel. Muli, ito ay nagsisilbing balita ng bayan na nagtatampok ng iba't ibang pangyayari sa kapaligiran. Ano naman ang cinema truth? Ito ay may katuturang pelikulang totoo, isang katangian ng dokumentaryong pampelikula na ang layunin ay maipakita ang realidad at aktwal na pangyayari. So, cinema truth. Na malaki umano ang ginampanang bahagi nito sa bawat bayan noon, sapagkat ito ang naging instrumento laban sa politika at maling pamamahala. Dahil nga, ipapakita nito ang realidad. O, di ba? Dahil ilahad ang realidad or makikita ang aktwal na pangyayari, dahil dito, malalaman ng buong sambayanan. Ano nga ba ang pamamahala? Saan na napunta ang mga pundo na nilaan para halimbawa sa lugar na iyan? At dahil makikita sa pamamagitan ng dokumentaryo, malalaman, mamulat ang sambayanan. Kaya nga ito'y naging daan laban sa politika at maling pamamahala. At dahil dito, nauso ang tinatawag na wartime propaganda. Meron ding ethnographic film. Lahat ng ito'y nagsilbing inspirasyon upang makamit ang maraming tagumpay noon. Muli alamin natin ang karagdagang mga termino o ang nabanggit na termino. Ano bang cinema verite? Isang terminong French na pasensya sa ubo. Isang terminong French na ang ibig sabihin ay aktwal na pagkuha ng pangyayari ng isang filmmaker at ng kanyang film subject upang mas higit itong maging makatotohanan.
Ano muli ang wartime propaganda? Mga dokumentaryong pampelikula noong unang panahon na nagsisilbing instrumento ng nasyonalismo, pakikipaglaban, diskriminasyon at pagkakabahabahagi. Ano naman ang ethnographic film? Isang uri ng dokumentaryo na nagtatampok sa kultura, kalagayan at buhay ng mga katutubo sa isang lugar at lipunan. Yun nga isang halimbawa ang napanood na Manoro kung saan tampok ang pangkat ni na Junalyn, ang katutubong Aita, ang kanilang kalagayan na doon natin nakikita ang problema or suliranin sa edukasyon, ang kamangmangan or tinatawag sa Ingles na pagka-illiterate. So yan or ang manuro ay isang halimbawa na tinatawag na ethnographic film. So alamin naman natin kung ano ang filmmaker. Sila ang mga taong bumubuo at lumilikha ng pelikula. Samantala ang film subject, mga bagay o pinapaksa sa pelikula na kinuna ng kamera upang maidiin ang nais ipahiwatig ng isang filmmaker. Sa ating modernong kapanahunan ngayon, gaya na rin ng ilang mga nabanggit, karaniwang nauuso ang mga independent or indie film or tinatawag itong short film. May advertisement at mga video advocacies. Okay, bilang bahagi ng kulturang popular at panitikang popular nating mga Pilipino. Ano nga uli ang independent film? Mga pelikulang may malayang tema at pamamaraan sapagkat pangunahing layunin nito na buksan ang kamalayang panlipunan ng mamamayan. Ang video advocacies naman, mga advokasya, mga prinsipyo, patalastas, mga ipinaglalaban, mga propaganda na naglalayong manghikayat or mangumbinsi, magbabago ng pananaw, magpamulat ng kaisipan at kamalayan. At ang short film naman, mula mismo sa salita, maiikling uri ng pelikula na naghahatid ng mahalagang mensahe sa mga manunood. Now, isa sa independent film or indie film ay pinamagatang Babae sa Septic Tank. Tampok naman rito ang isyong panlipunan at ang tunay na kulay ng showbiz no na labis ang pagiging prestihiyoso. Ngunit may mga kabulukan sa likod ng tabing at kamera. At alam niyo ba, isang sikat na aktor or bantog na aktor ngayon na produkto ng indie film ay walang iba kundi si Coco Martin. So yan lang muna sa araw na ito. Nawa ay hindi makalimutan ang lahat ng natutunan. Nahiwalay ang mapapanood ang karugtong na paksa. So meron itong karugtong sa sunod na upload, ang paksang mga elemento ng pelikula at karaniwang anggulo or kuha ng kamera. Muli inyong mapapanood sa susunod na upload. Hanggang sa muli, paalam!